Hello mga karyo ko, ito nga po ang ating MIG 3-in-1. So, TIG, ARC, saka MIG. So, ang maganda sa kanya, may kasama na siyang MIG torque, saka ARC pang accessories. Pero yung TIG po, hindi kasali yung accessories, yung torque niya. Bibilan mo pa siya ng TIG torque. May nabibili naman sa akin. Okay, so testing natin yung performance ng true rated welding machine ng Ryoco. Okay, so ito na nga po mga Ryoco. May function siya. Kung magbimig tayo, dapat set mo lang, kung ang bala mo ay 0.8, ilagay mo sa 0.8. Pag ang bala mo ay 1.0, ilagay mo sa 1.0 mig. Okay? Kung TIG naman, ilagay mo sa TIG. Kung ARC naman, ilalagay mo sa ARC yung ordinaryong weld na ginagamit ng mga rod stick. So, sa MIG tayo, 0.8. Okay? Mapapansin mo, gagamit na ako ng 42 amperes na mga Ryoco 42 amperes lang to, low amps lang gagamitin ko, pero tingnan mo mabuti kung gano'ng kalakas yung kanyang penetration. Ryoco, 40 amperes na yung mga Ryoco. Ngayon naman, subukan natin ng 35 amperes mga Ryoco. 35 amperes, di makita eh. Kaya 35 amperes na mga Ryoco tingnan mo kung gano'ng kagad ang penetration. Ang lakas 35 amperes, tingnan mo yung sunog. Ayo. Ang ganda ng sunog. Okay? Pulido. 35 amperes lang. Paano kung mataas ang amperahe? Kahit nga 60 amperes lang 60 amperes lang mga Ryoco tingnan mo mabuti Sobrang lakas. Ano ba, in real talk, sa ibang welding machine na ganitong inverter, kahit mag 600 amperes ka pa, kahit nakaset up ko na siya ng 300 amperes, mahina pa rin talaga kasi mga peke yung mga Ryoco. Sa atin, true rated, kahit mababang amperahe lang, sobrang lakas na po siya mga Ryoco. Okay, kung ang MIG natin ay magandang performance, so ngayon susubukan natin yung kayang ARC